Magandang araw. Ako po si Lea po. Ngayon natin takalakayin ang basic education curriculum. Sa pagbabago ng bawat bagay ay dulot ng pagbabago ng panahon, katulad ng curriculum natin sa education. Ito'y nagbabago sa patuloy ng pagbabago ng panahon. So bakit nga ba binago ang curriculum? Sapagkat hindi ito epektibo o kaya may kailangan idadagdag upang ma-meet ang kanyang pangangailangan mga estudyante. Ngunit hindi ito madali. Dumaan to sa mahabang proseso. Inabot ng ilang taon upang malaman bago ito dumako sa review. Ay, balikan muna natin ang Basic Education Curriculum. Ay sa Sekretarya Education na si Raul Rico, ang kanilang impresyon ng REBIC ay nakabase sa Secretary Order number 46 na kung saan ito ay inagkaroon ng Peak of Philippines Communication of Education. Nirecom na sinisagawa noong December 7, 1988 na Sitting of the curriculum is a part of ongoing effort to improve the quality of training. We have to focus on the basic of improved hereditary numbering with the calculating value across training are to make it dynamic. Former Secretary of Education Kiro Rocco, kay Kiro Rocco ay former Secretary of Education ay muling pagbubuo ng curriculum ay bahagi lamang ng pagpapatuloy na magsisikap na mapabuti ang kalidad ng education. Ito ay nakatuon sa pangunahing kaalaman sa pagbubuti ng hereditary at numeric ng isang estudyante habang tinuturo dito ang kabutihang asas sa lahat ng arasitektura. Para ito ay maging dinameriko, ang RBIC ay bawat arkitektura ay may isang oras na nakalaan araw-araw kada lingguhan. Naka-schedule ito ay nakaseto sa pagiging makadiyos, makatao, makalikasan at makabansa. Ito ay nakapokus lamang sa pangunain ng arkitektura tulad ng English, Filipino, Adram, o Science, matematika, makabayan, alarin palipunan, at education sa pagpapahagi. Sa pagpapalaga, ito ay ng pagkinag-aaral sa araw-araw sa loob ng isang oras. Ngayon, dumako naman tayo kay Sir Lance na magpapatuloy ng layunin. Maraming salamat, Binibining Lea Angeline Bawa. Dumako naman tayo sa layunin ng RBIC upang magbigay ng kaalaman at mabasa ang kanilang mga kakayahan at pag-uugali sa personal na pag-unlad na kinakailangan para sa pamumuhay at nag-aambag sa isang pagbabago ng kaisahan sa curriculum ng RBIC. So, ibig sabihin po, ang layunin po ng RBIC ay mapunan ng magandang aspeto ang buhay ng mga mag-aaral sa larangan ng pagbasa at makrong kasanayan na tinuturo ng mga guro para sa kanilang mag-aaral upang matulungan ang kanilang mga sarili at mahubog ang kanilang mga talento. Sumunod ay gamit ng salita sa pagtuturo alinsunod sa kagawaran ng edukasyon bilang 52 serye ng 1987. Kung makikita po natin sa visual ay meron tayong tatlong asignaturang ginagamit noong panahon ng RBIC. Una, ito ay ang English. Sa English, ginagamit natin ang Math, Science and Technology, English, TLE, MAPE, and CAT. Sumunod ay ang Filipino. Ang Filipino ay ginagamit natin sa Filipino, syempre, English, Math, Science, and Technology. At sa uli ay may makikita tayong experiential area. Ang experiential area po ay ang dating asignatura noong panahon ng RBIC. Nakapaloob po dito ang makabayan, araling panlipunan, MAPE, TLE, at edukasyon sa pagpapahalaga. Sumunod ay ang sistema ng RBIC. Ang guro ay kinakailangan maghanda ng kanilang talapaksan batay sa layunin ng RBIC. Sinasabi po dito na ang guro ay kinakailangan dapat maghanda o dapat nakasaayos na ang kanilang mga talapaksain na ituturo sa mga estudyante nila o sa kanilang mag-aaral. Sumunod ay ang banghay na aralin. Ang banghay na aralin ay binalangkas at sinaayos
upang matugunan ang mga layunin na naisakatuparan ng kurikulum. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, kinakailangan po ito ay nakasaayos na o meron itong banghay na may pagkasunod-sunod na mga aralin para sa kanilang mga estudyante. Sumunod, lahat ng items sa pagsusulit ay talahayan ng pagtatahas ay dapat handa na. So, kung pagsasama-samahin natin ang sistema ng RBEC, ay kinakailangan talagang handa na ang lahat ng aralin alinsunod sa RBEC. Sunod naman po ay ang pagtatanghal sa pagtuturo ay isinakatuparan para sa pagunlad ng kawani sa panahon ng school level workshop. Ang katulad nga po ng sinabi ko kanina, kinakailangan po handa ang mga guro sa kanilang talapaksain dahil ituturo nila ito at pag-aaralan kasama ang kanilang mga mag-aaral. Yun lamang po at maraming salamat.